Nakabago lang inilantad ng Iran ang kanilang fleet ng mga mabilisang bangka sa harap ng buong mundo at agad namang tumugon ang militar ng Estados Unidos nang hindi na kailangan ng mahabang paliwanag. Ipinakita nila ang mga jet fighter, helicopter, barko at mga sistema ng pagmamanaman na kayang gawing target ang ganitong kuyog ng mga bangka. Bago pa man sa makalapit sa mga sasakyang pandagat ng Amerika, nitong Lunes, ika-11 ng Mayo, 2026. Tumataas ang tensyon dahil ipinapakita ng mga satellite images at mga ulat ng pagmamanman na may mahigit 130 bangka na konektado sa Islamic Revolutionary Guard na nakaayos sa koordinadong pormasyon sa rehiyon ng Strait of Hormuz. Ipinakita ng Washington na posibleng gamitin ng Tehran ang dami sa pananakot at ibinunyad na rin nila kung nasaan ang banta nito. Ang kilos na ito ay hindi isang karaniwang parada. Numitaw ang mga sasakyang dagat sa malalaking grupo malapit sa baybaying may estrukturang pandagat ng Iran. Sa isang kalkuladong pagpapakita upang ipakita na ang revolusyonaryong gwardiya ay may kakayahan pa rin magpakita ng lakas sa dagat, umaasa ang revolusyonaryong gwardiya sa mga bangkang ito dahil mabilis, maliit at kayang gumalaw ng sabay-sabay bilang isang grupo. Simple lang ang ideya. Sugurin ng marami, guluhin ang radar, hatiin ang atensyon ng mga barko at maghanap ng butas laban sa mas malalaking sasakyang dagat. Nakakabahala ang ganitong taktika sa anumang hukbong dagat dahil hindi lang ito lakas, kundi bilis, sorpresa, paglapit sa gilid at sabayang pag-atake. Ayon sa mga bagong ulat ni Royce, kaya ng mga mabilisang bangka ng Iran na magdala ng mabibigat na machine gun, rocket at sa ilang pagkakataon, mga misil laban sa mga barko. Ano ang dahilan kung bakit nagiging banta ang maliliit na sasakyan dagat sa mga komersyal at militar na barko? Ang tugon ng Estados Unidos ay sa pinakamahalagang larangan, pagbabantay, abyasyon at lakas ng hukbong dagat. Isang totoong halimbawa na akma sa puntong ito ay ang pagpasok ng A-10 Thunderbolt 2 sa misyon ng Karnabal nilampasan ng mga mabilis na bangka ng Iran sa kipot ng Hormuz noong Marso 2026. Sinabi ni General Dan Kane, hepe ng Joint Chiefs of Staff ng Estados Unidos sa isang press conference na ang mga A-10 ay kumikilos laban sa mabilis na sasakyang pandagat ng Iran sa rehiyon para hanapin at sirain ang mga bangkang umaatake na nagbabanta sa trapiko ng dagat at barkong militar. Mahalaga ito dahil ang A-10 ay ginawa para sa panghimpapawid na suportang malapitan laban sa mga nakabaluting sasakyan. Pero ang kanyang 30 mm na kanyon, mababang bilis ng pag-atake at kakayahang manatili ng mas matagal sa lugar ang nagpagamit sa kanya laban sa maliliit, mabilis at lantad na mga target sa tubig. Hindi ito sandata para sa politikal na talumpati, kundi platapormang ginawa para paputukan ang nakikitang target. Ito ang dahilan kung bakit maaaring bumaligtad laban sa Tehran ang pagbubunyag ng Iran tungkol sa mabilis na bangka. Kapag daan-daang sasakyang dagat ang nagsama, nawawala ang sorpresa at nagiging madaling makita. Nakita na ang lohika noong 1991 sa Golpo nang sinubukang tumakas ng hukbong dagat ng Iraq papuntang Iran sa digmaan sa Golpo at tunuyang natalo sa labanan sa Bubya. Ayon sa Komando sa Kasaysayan at Pamanang Pandagat ng Estados Unidos, isinagawa ito ng mga eroplanong pandigma at puwersang pandagat ng koalisyon hanggang Pebrero 2, 1991. Lahat ng barkong Iraqi na kayang magpakawala ng mga misil ay nawasak na at ang puwersang pandagat ng Iraq ay nawala na ng kakayahang lumaban. Ngayon, direktang ginagamit ng Estados Unidos ang A-10 bilang manghuhuli ng maliliit na sasakyang pandagat sa kipot ng Hormuz. Eksakto laban sa uri ng banta na sinusubukang ipakita ng Revolutionary Guard bilang alas ng Iran, ang imahe ng mga bangka ay sinusubukang magpakita ng lakas sa Washington. Ipinapakita rin ng parehong imahe ang mga target na pwedeng subaybayan ng radar, satellite, drone at armadong eroplano bago pa makalapit sa barkong Amerikano. Ang imahe ng mga bangka ay hindi lang para sa Washington, kundi pati sa mga Iranian, kaalyado sa rehiyon at mga bumibili ng langis na nagmamasid sa bawat galaw sa rutang pandagat. Ang problema ng Iran, ang propaganda, ay nagbibigay din ng impormasyon. Iba ang magtago ng maliliit na sasakyang pandagat sa mga luk, daungan at baybayin at iba rin ang magpakita ng malalaking pormasyon. Sa mahigpit na pagbabantay, kayang gawing mapa ng banta ng mga satellite, drone, eroplano ng patrolya at mga sensor, pandagat ang ganitong pagpapakita. Diyan nawawala ang epekto ng kilos ng Iranyano. Gusto mang magpakita ng pangil ng revolusyonaryong gwardiya na ipakita rin nila ang posisyon, pattern at intensyon. Ang lakas ng Iran sa mabilisang bangka
ay nagmula mismo sa hirap nilang harapin ang Estados Unidos sa karaniwang labanan sa dagat. Ang malaking barko ay nangangailangan ng mahal na paggawa. Sanay na tripulante, depensa sa impapawid, mabigat na maintenance at tuloy-tuloy na proteksyon. Mas counting estruktura ang kailangan ng mabilisang bangka, kaya pabor dito ang revolusyonaryong gwardiya at pinaparami nila ito. Hindi para talunin ang hukbong dagat ng Amerika, kundi para magdulot ng gastos, takot at pag-aalala. Pero alam din ito ng Estados Unidos. Hindi tinitingnan ng hukbong dagat ng Amerika ang mga bangka bilang simpleng sasakyang dagat, kundi bilang bahagi ng doktrina ng pag-ataking dagsa, kaya't maraming antas ang tugon. Una, tukuyin ang lokasyon nila. Pangalawa, subaybayan ang galaw. Pangatlo, ihiwalay ang sibilyan at armadong sasakyang dagat. At pang-apat, ipwesto agad ang mga eroplano at barko para sa mabilis na tugon. Hindi lang ito, basta pamamaril sa mga bangka, kundi ang putulin ng koordinasyon ng kuyog na pag-atake. Ito ang dahilan kung bakit napakasila ng sitwasyon. Kung isang bangka lang ang lumapit, lokal ang tugon. Pero kung 12-12 ng bangka ang sabay-sabay sumusugod, nag-iiba ang sitwasyon. Pinatunayan ng kasaysayan na kayang magdulot ng malaking pinsala ng maliliit na bangka laban sa mas malalaking puwersa. Noong 2000 ang pag-atake sa Amerikanong destroyer na USS Cole sa pantalan ng Aden, Yemen ay nagresulta sa pagkamatay ng 17 sundalong Amerikano. At malalim nitong binago ang pananaw ng Estados Unidos tungkol sa mga asimetrikong banta sa dagat. Hindi ito tradisyonal na labanan sa dagat, kundi pag-atake ng maliit na bangka sa malakas na barko. Ipinakita ng epekto na hindi ibig sabihin ng laki ay walang kahinaan kapag may paglapit, sorpresa at kulang sa seguridad. Simula noon, binigyang pansin ng doktrinang Amerikano ang maliliit na banta sa dagat, lalo na sa makikitid na rehiyon, daungan, rutang pangkalakalan at mga lugar na pinagsasaluhan ng sibilyan at militar na sasakyang pandagat. Alam din ng ibang bansa na ang maliliit na sasakyang pandagat, drone at sabayang pagsalakay ay pwedeng magpahirap sa mas malalakas na kalaban. Gamit ng China ang mga sasakyang dagat ng Coast Guard at milisyang pandagat sa dagat timog China para palibutan ang mga pinagtatalunang lugar, itulak ang kalaban at lumikha ng bagong sitwasyon sa dagat. Hindi nagdeklara ng digmaan. Ginamit ng mga Holt sa Yemen ang misil, drone at sasakyang may pampasabog para takutin ang mga barko sa dagat pula, kaya napilitang manatili ang mga kanluraning hukbong dagat sa reyon. Ipinakita ng Rusya at Ukranya sa dagat itim na ang maliliit na plataporma, drone pandagat at asimetrikong pag-atake ay kayang baguhin ang estratehiya ng malalaking puwersa ng hukbong dagat. Ngayon, ipinapakita ng Iran ang estratehiyang ito sa harap ng pinakamakapangyariang hukbong dagat sa mundo, sa rutang dinadaanan ng mahalagang bahagi ng pandaigdigang kalakalan ng enerhiya. Daandang bangka ang mukhang nakakatakot sa larawan pero hindi gagalaw kung walang suporta. Kailangan nila ng gasolina, komunikasyon, utos, kanlungan sa baybayin, datos ng lokasyon at koordinasyon. Kapag may pumalyang bahagi, humihina ang swarm. Kung umatake sila sa mga barkong pangkalakalan o militar, papasok sila sa lugar kung saan napatunayan ng handang rumespond ang Estados Unidos. Ako si Milson Alves News, layunin kong panatilihin kang updated gamit ang totoong balita araw-araw. Nasa video description ang mga news link. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tignan ang mga komento para mas maging aktibo sa komunidad. Milson Alves.